Ang tamang mode daw dito, sabi mismo ni Senator Franklin Drilon, ha? O hindi ba mga kabayan? Eh, ang ano niya, ang source niya, si Drilon, na hindi naman senador ngayon na nangingialam. Diba? Diyan sa usapin na yan. Saan ka nakakita ng ganyan? Ang source mo si Drilon? Obvious naman sir eh. Laman lagi ng interview niyo kung hindi sila De Lima, sila Jokno, sila Percy. Diba? Na-interview mo na ba si Marcoleta sir? Para magsalita ka ng ganyan? Para mapunta ka sa konklusyon na yan? O ayaw mo tanggapin yung paliwanag? Kasi gusto mo naririnig, galing kila Soto eh. Kila Lacson, kila Drilon. Malamang sa malamang, yung naratibo nila, yung maririnig ng taong bayan. Pero yung side nila Marcoleta, nila Cayetano, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Loren Ligarda, magkapatid na Villar. Di ba? Hindi mo nga na-interview, meron ka na agad konklusyon. Ano ba naman yan, sir? Bumaba pa yung kalidad ng pagiging ano mo eh. Journalist mo eh. Pansinin mo, hindi mo na nababanggit yung flood control. Bakit? Eh naniniwala ka to sa protector ng flood control. Sino? Si Lacson at si Soto? Talagang wala na. Doon pa nga na sa magsabi mo na sinasanto eh. Sinasanto daw ng mga DDS si Bato eh. Tama ba yun, sir? Nasabihan mo ba yung si Denny na ginawan pa ng imahe? Ginawan pa ng imahe ni Mama Mary? Pinasok yung mukha ni Lenny? Sinabihan mo ba sinasamba na makapiklawan si Lenny? Hindi. Pero yung ba nagtatanggol kay Bato, sinasabihan mo sinasanto si Bato? O ito mga bay, panoorin po natin na ito pong banat ni Sir Ted. Patungkol nga po dun sa nangyaring walkout ng mga minority. Dito nyo po makikita mga kabayan na yung pinaglalaban po ni Sir Ted Pailon na nasa na daw po yung mali-maleta yung flood control ay wala na po. Pansinin po ninyo mga kabayan, hindi na po usapan dito yung flood control. Ang usapan na po dito yung minority at majority dyan sa Senado. Kitang-kita po yung pagkiling ni Mr. ni Manong Ted. Dito po, kinalping Lacson. Mantakin mo mga kabayan. Simula nung pumutok yung sigalot dyan sa Senado, walang ibang in-interview si Manong Ted, kundi ang mga panig nino. Nina Lacson, di ba? Sina Subiri, si Drilon na hindi naman kasama, tinatanong. Pansinin niyo mga kabayan, si Drilon na hindi senador, yun yung i-interviewin mo. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? Hindi, sabihin ni Manong Ted, gusto namin interviewin yung yung santo ninyong si Bato, di ba? Galing sa bibig niya yun eh. Santo daw. Santo daw ng mga DDS si Bato. Manong Ted, marami pong mga DDS na senador. Bakit si Bato lang ang hinahanap mo? Na nagtatagpo nga. Pati hindi mo interview si Marcoleta. Diba? Bakit hindi mo interview si Marcoleta na makarinig ka ng tatanga-tanga ka? Diba mga kabayan? Palibasa ang ini-interview mo, puro mga nakapanig kay Junior. Mga kasabakat ni Junior, kung hindi si Tito Soto ang ini-interview mo, interviewin mo si Lacson. Kung hindi si Lacson, di ba? Andiyan si Drilon na hindi naman senador ngayon. Paano mo nakuha yung side ng tao? Meron ka na agad konklusyon. Di ba? Hindi mo man na nakukuha yung side nila Cayetano. Di ba mga kabayan? Lumalabas dyan, sir, Manong Ted. Di ba? Lumalabas yung pagkabayas mo. Bakit? Manong Ted, tandaan mo na si Ping Lacson ang nagpahinto ng hearing sa flood control. Ngayon, kakampihan mo? Akala ko ba, gusto nyo malaman kung sino yung nagpasimuno ng flood control? Ba't ngayon, tila ba kumakampi ka dun sa mga ayaw maimbestigahan ang flood control? Di ba? Ganun yung lumalabas eh. Panoorin po ninyo yung konklusyon ni Manong Ted mula doon sa interview niya kay Drilon. Pakinggan niyo po kung gaano po kabayas. Baka naman sabihin na, ba't dati kinukuha mo ng ng mga statement, ng opinion. Kasi mga kabayan, panahon nun, di ba? Mukhang disente pa po eh.
Gusto po natin mapanagot yung flood control eh. Kung sino man yung may kagagawan yan eh. Kaya sumasang-ayon tayo kay Manong Ted noon. Pero bakit ngayon nag-iiba na ang tono mo, sir? Diba? Yung pumoprotekta doon sa mga kasapakat na nagnakaw ng pera ng flood control na yan, eh pinoprotektahan mo na ngayon. Sila na ang kinukuhanan mo ng mga opinion. At ngayon, meron ka ng konklusyon. Ito, panukurin natin, ha? Pagtsagaan nyo na lang po si Manong Ted. Gawa ng, gaya ng pagtsatsaga ko dito. Papanoorin po natin. Dalawa pong bagay ito, dalawang issue ito. Kumbaga, dalawang pamamaraan ito para maaprubahan yung kanilang gustong mangyari. Ngayon po, ang bansag na dito ni Senator Frank ay the Bato Amendment. Ang ibig sabihin nga po mga kapatid, papayagan na ang sinumang senador na makilahok sa mga diskusyon sa Senado, sa plenaryo, sa pamamagitan po ng teknolohiya sa mga kadahilan ng justified o makatwiran. Yung po ang word na ginamit po sa amendment na ito. Alright, babasahin ko ha, yung Bato Amendment, ito ho yung proposal. Allow a senator for justifiable reasons, yun eh. Ano ba yung justifiable reasons? Pag may kumontra dyan sa minority, pagbobotohan na naman yan, na yaan ay justified kung ikaw ay nagtatago, hinahanap ka ng mga otoridad, hindi ka Depende, nagpapakita, oo. sa kanilang pananaw, justified yun Oo. para ka makapag-attend or participate in the Yan. session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Kahit na telepono actually pwede. Ngayon mga kapatid, eto ho yan. Ito yung Bato Amendment. Dalawang kaparaanan ang sinasabi ng minority na dapat nitong daanan na hindi dinaanan umano ng minority sa kanilang pagmamadali. Dito po nadapa sila. Hindi sila aamin pero nadapa. Kasi nga mga kapatid, kahit na po puntahan natin yung pangalawang mode, mukha pong hindi pa rin sumunod. Ang tamang mode daw dito, sabi mismo ni Senator Franklin Drilon ha. O hindi ba mga kabayan? Ang ano niya, ang source niya, si Drilon, na hindi naman senador ngayon na nangingialam. Diba, dyan sa usapin na yan. Di ba mga kabayan? Saan ka nakakita ng ganyan? Ang source mo, si Drilon, na natutulog lang doon sa Ilocos? Sa Ilocos, saan ba? Diba? Sa Iloilo? Natutulog, gigisingin mo para interviewin mo. Obvious naman sir eh. Laman lagi ng interview nyo kung hindi sila Dilima, sila Jokno, sila Percy, di ba? Na-interview mo na ba si Marcoleta, sir? Para magsalita ka ng ganyan? Para mapunta ka din sa konklusyon na yan? O ayaw mo tanggapin yung paliwanag? Kasi gusto mo naririnig, galing kila Soto eh, kila Lacson, kila Drilon. Malamang sa malamang, yung naratibo nila, yung maririnig ng taong bayan. Pero yung side nila Marcoleta, nila Cayetano, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Loren Ligarda, magkapatid na Villar. Di ba? Hindi mo nga na-interview, meron ka na agad konklusyon. Ano ba naman yan, sir? Bumababa yung kalidad ng pagiging ano mo eh. Journalist mo eh. Diba? Dati, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa pagiging patas mo eh. Pero ngayon, iba. Pansinin mo, hindi mo na nababanggit yung flood control. Bakit? Naniniwala ka to sa protector ng flood control. Sino? Si Lacson at si Soto? Talagang wala na. Diba? Wala na to mga kabayan. Ang gagawin po natin dito? Pack up na. Hindi, tapusin natin to. Patapusin natin. Baka naman merong pagdating sa dulo eh. Diba? May maayos na paliwanag naman si Sir Ted. Tapusin natin. At ng ilang pang mga dalubhasa sa batas, importante po na nung ito'y sinabing
Noong May 11 na ito po ay ginawa pong motion, ang sinabi po noong nandoon na acting majority leader referred to the Committee on Rules. Yung Committee on Rules na iyan, dapat daw po nagpatawag na ang kaukulang hearing at dumaan sa proseso. Imbitahan ang lahat ng mga senador na miyembro pag-usapan yung proposal na iyan. Pagkatapos po ng masinsinang pagmi-meeting, either gagawa ka na ng resolusyon na pipirmahan ng mga miyembro, nandoon ang kanilang pagtutulo, pagsang-ayon, o kaya po naman gagawa ka ng committee report na isasalang mo ngayon sa plenaryo. Sa pamamagitan po ng pagsasalian dito po sa House of Representatives, ang tawag dyan ay Order of Business. In the Senate po, agenda for the day. Isasalang mo yan. At dyan, pagdedebatehan pa yan sa plenaryo bago po i-adapt, mga kapatid. And mind you, may publication pa yan. Kinakailangan pa niya ng publication. Dahil po yan po rules ng Senado na bukas makalawa, maaari pong maapektuhan na ang taong bayan. Particular po, mga kapatid, yung anyway. Ngayon, mga kapatid, yun po yung isang mode, isang paraan. Pero noong pong gabi na nag-walk out ang minority, ito pong si Senador Cayetano, sa pakikipagtulungan ng kanyang pro-temp, si Madam Loren Legarda, na sumang-ayon sa kanya actually. Ang sabi po ni Senator Cayetano, sandali lang. Kasi nung ito po ay gusto nang isulong ni Joel Villanueva, tumayo sila Senador Lacson. At nagtanong si Senator Lacson, sandali lang. Yan bang inyong sinusulong na yan na amendment dumaan na sa Committee on Rules? Sumagot si Villanueva, yes, it has been referred to the Committee on Rules and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for appropriate action. So sabi ni Ginoong Lacson, sandali lang, sino ang Committee on Rules? Wala pa nga tayong miyembro, di ba? Bakit mo yun ibabalik sa plenaryo para isalang na at pagbotohan, magkaroon na kaagad ng diskusyon dito at pagbotohan yan? Ngayon, tumayo si Cayetano, sandali lang. Oo nga, at wala tayong komposisyon ng Committee on Rules. Pero sinasabi din sa ating Rule Section 19 na in the absence of the new composition of the Committee on Rules, the Committee on Rules can continue to function. Sino yun? Si Villanueva. Kumbaga OIC siya. At sabi nila, kung gayon, pwede na yung i-refer sa pamamagitan po ng Rule 136. Rules may be amended by means of motion which should be presented at least one day before its consideration. Ibig sabihin, meron pa rin Committee on Rules Hindi nag-hearing. Walang ganun. Pero sabi nila, hindi. Meron pa rin Committee on Rules. Si Joel Villanueva, mag-isa lang siya. Hindi ba? Kitang-kita na po So, isa lang na natin to kasi May 11 pa to sinalang So, more than one day na. Kaya tumayo si Kiko Pangilinan, tumayo silang lahat. Sandali lang, mukha namang klarong paglabag na yan sa rules, di ba? Kaya nga, kumbaga kahit na po ikaw hindi ho nakapag-aral ng lubos, maintindihan mo naman. Kasi dito na lang po sa agenda, may kopya ako dito ng kanilang order of business nung walkout night Wala dito yan I mean, bilang paggalang sa kapwa mo senador, dapat nilagay man lang yan dito. Para bang ano yan, nakalagay sa other matters? Pwede ba yun? Napakalaking bagay, nasa other matters ka lang. Nandito ka lang sa other administrative matters. Wala po dito Well anyway, sa mga kapatid, ang sinasabing po during the walkout, na sandali lang, hindi uubra yan gusto nyong mangyari. Sabi nga ni Kiko Pangilinan, assuming lang na tama kayo. Ang sinasabi nyo at least one day before. So kung yan noong pong Martes, dapat bukas pa yan. Diba? Bukas pa yan. Holiday. So dapat sa Monday pa yan. So talagang barado sila dito ng lubos. Kumbaga wala ka na maikakatwiran pa. Kahit na ano pa ang iyong pinag-aralan, kahit na ikay PhD, doctorate, masteral, abogado, Doctor of Pilosopo, ikaw ay veterinaryo, hindi ka talaga makikipagtalo
Kasi nga wala ho talaga, mga kapatid, sa katwiran. Ngayon, nung isinusulong pa rin nila, nagbilang ang minority kung iilan ba yung members present. Nung nakita nila na kulang na yung majority at kapag sila'y umalis, wala ng quorum, may katwiran na po na tumayo yung minority leader para questionin, meron ba tayong quorum? Sa kawalan ng quorum, naobliga silang mag-adjourn. Alright, sige. So that is what happened. Klarong-klaro yan. Sana po naintindihan ninyo. Dalawang pamamaraan sinasabi po na pagpapalit po ng kanilang rules dyan sa Senado. At sabi nga ng Senator Frank, ito raw po'y dinisenyo para kay Bato sa impeachment trial. At akin po natalakay din dito yung 4 na articles of impeachment kung saan po ang pinaka, di ba, Tiyan, naalala mo, ang pinaka-critical doon, yung subpoena sa bank records. Naalala mo? Tama, lagi mo sinasabi yon. Pag may power ang Senado na ipasabi na ang bank records, lahat. At yun ang pinaka-critical sa lahat ng 4 na articles of impeachment. Yes. Yun ang pinaka-importante. Yun din po ang tinutumbok ni Senator Frank. So anyway, sinasabi niya kanina na meron ba mga bagay dyan na ayaw nila maipakita? Opo. Itong pinililiwanag ko na ito, baka, hindi ka naman abogado, hindi po eh. Sorry po pero hindi mo na kinakailangan maging abogado para maintindihan itong basic na ito eh. Ang dali niyang intindihin eh. So ngayon po mga kapatid, sa Lunes, muli sila magdedebate dito. At ito po pananaw ko lamang na gusto ko rin nga po maibahagi kay Senator Frank. Ano yun? At the end of the day, kung sumunod na ngayon sa rules ang majority, gets mo, Cha? Okay. Kung sumunod sila sa hindi rules, na sila managasa. yan. Alright? Sila po ay dumaan sa kaparaanan Na tama. na tama. Legal. Kumbaga po sige, sundin na natin to. Para wala na sila masabi. Mag-compose tayo ng Committee on Rules. Yan na. Mag-hearing kayo bukas na bukas din. Kinabukasan, pwede Okay. na magbotohan. Okay, sige, gawa na kayo ng inyong resolution committee report dyan. So ano pang question nyo? Meron na kaming Committee on Rules report. On paper, Okay. sinunod na. Okay, so ngayong gabing ito, pagdebatehan na natin to. As you require. Sige, pero magbe-break na tayo. So dapat mag-overtime tayo dito. Lahat na ng inyong argumento ilabas nyo. So dyan, may katwiran na itong majority, si Ginoong Cayetano na, pagbotohan na natin to. Hindi ba? Kasi wala na kayong question. So at the end of the day, kapag sila'y sumunod na po sa panuntunan at wala ka ng question doon sa proseso na pagdadaanan po sa amyendang ito, mananalo sila at mananalo. Yan ang pinupunto natin dito, girl. Hindi ba? Kasi alam nyo, itong ganitong mga estilo, ilang ulit ko na ito napakinggan, napanood mismo sa Kamara de Representante. And even noon until now. Ngayon, ginamit sa Senado if I may quote, the good senator from Taguig, the gentleman from Taguig. Ano sabi niya? Kasi sabi ho ni Ginoong Lacson, the invocation of Alan of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken but we took action. We took it to the Committee on Rules, so Section 24 now applies. Anong sabi ni Ginoong Cayetano? In this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order by insisting there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the house. Nakita nyo? So, kumbaga, ano pa sinasabi nyo dyan? Dito, kapag tayo hindi nagkakasundo at may pinag-uusapang motion, may pinag-uusapang measure, pagbotohan natin to. Kasi itong demokrasya ito ang ating pamamaraan. Pagbotohan natin to. Kasi alam nila, panalo sila. Nakita ho ninyong katwiran yan? Alright, so sige. So at the end of the day, mga kapatid, True. ito'y hahantong at hahantong pa rin sa botohan. Ikaw na nakikinig ngayon, doon sa binabanggit, mga kapatid, na mga kadahilanan kung ba't ito ipinipilit. Sabi ko nga, more than the rules. Hindi ba? More than the rules.
Yung pong fairness naman nito para sa ating mga manggagawang Pilipino, hindi po ba? Yung agendang sinasabi na ito ay para sa impeachment trial. Pero hindi po lamang sa impeachment trial eh. Yung agenda na i-shortchange mo ang mga Pilipino, the working Filipino class. Lugi tayo dito, mga kapatid. Kasi mangyari po in the future na may mga ganyan pagkakataon na hinahanap ng batas ang isang senador. Hindi ba? Tuloy-tuloy ang kanyang biyaya, sweldo ng kanyang buong angkan, kanyang mga benepisyo, papetiks-petiks ka sa teleconferencing habang ikaw na Pilipino nagbubuwis ng dugo at pawis para patakbuhin ang gobyernong ito at pondohan ng Senado. In other words, sa bandang dulo, papayag ka bang ikaw Pilipino na naman ang lugi? Bantakin mo hanggang dulo. Lumalabas yung pagkabayas mo, sir. Diba? Bias na bias, sir. Dati ako pinagtsatsagaan ko pa eh. Kasi kahit naman diba? Kahit kumikiling ka sa mga NPA, nalulunok ko pa eh. Pero ito, grabe naman, sir. Hindi mo ba kinukuhanan ng panig yung iba? Diba? Doon pa nga na sa magsabi mo na, sinasanto eh. Sinasanto daw ng mga DDS si Bato eh. Tama ba yun, sir? Nasabihan mo ba yung si Denny na ginawan pa ng imahe ni Mama Mary? Pinasok yung mukha ni Lenny? Sinabihan mo ba sinasamba na makapiklawan si Lenny? Hindi. Pero yung ba nagtatanggol kay Bato, sinasabihan mo sinasanto si Bato? Diba? Yung kay Lenny noon, eleksyon, may mukha lang ni Mama Mary nila tinanggal. Pinalitan yung mukha ni Lenny. Literal na sinasamba. Meron pag nakalagay na doon, praise Lenny, save the world, ganyan. Literal na sinasamba. May narinig ba sa'yo? Mga piglaban, sinasamba niyo si Lenny. Wala. Pero ito, baka nagtatanggol kayo ba ito, sasabihin mo, sinasanto. Buwa ka ng, diba? Nakakainit lang ng ulo eh, kasi talagang dumatagas yung pagiging bias eh. Diba? Timbangin niyo mga bayan, i-comment niyo sa baba. Sa tingin ninyo. Diba? Ano po sa tingin ninyo? Tama po ba ako? O tama po ba ako? Comment niyo po sa baba mga bayan, ha? O hanggang dyan po muna. At hanggang sa muli, paalam.